So, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. So, pag-usapan natin ngayon tatlong bagay na pinakamahalaga na matutunan natin at alamin natin dito sa pagninegosyo ng negosyong baboyan. So, tara guys, pag-usapan natin lang dito sa ating YouTube channel. So guys, ano nga ba? Himay-himayin natin. So tayo may karanasan tayo sa pag-aalaga ng mga baboy, lalo-lalo na ng patiner. Nagkaroon din tayo ng experience sa pag-aalaga ng mga inahing baboy, mga inahing baboy at mga piglets na rin. So ngayon guys, pag-usapan natin, ano nga ba yung tatlong bagay na mahalaga na dapat natin matutunan sa ating negosyo ng pagbababoyan para at least matiyak natin nakikita tayo at hindi tayo malugi. So para sa akin guys, isa sa napakahalagang bagay is syempre matuto tayo na magkaroon ng tamang budget sa ating baboyan. Ikalawa guys is tamang pakain sa ating mga alagang baboy. At ang ikatlo is right management. Ibig sabihin yan, una, himayin natin. Ano nga ba yung bagay na mahalaga? Tulad ng sinabi ko, dapat matutunan natin yung So, ito talaga guys, pinaka-importante na natutunan ko is magkaroon ng tamang budget sa baboyan. Bakit? Kasi kung ikaw ay nagne-negosyo ng negosyong baboyan, dapat may sapat ka na budget para maitawid ang iyong piggery business. Bakit maitawid ang piggery business? Una, kailangan nating maintindihan na ang negosyo ng pagbababoyan ay negosyo na mahal na negosyo. Hindi ito katulad ng negosyo noon na pakainin mo lang ng linoong baboy, lalaki na, hayaan mo na lang dyan, okay na. Ngayon kung patiner ang negosyo natin, ang target natin sa ating negosyong baboyan, isip-isip tayo ng mabuti. Kasi ang negosyong ito ay required na meron tayong sapat na pera at budget. Bakit? Kasi sa isang baboy, gagastos ka sa pagbili mo ng piglets. Ikalawa, gagastos ka sa pagbili mo ng mga pakain sa baboy. At syempre, ang ikatlo, yung maintenance, mga bakuna, vaccine na kailangan mo. Doon pa lang, hindi pa kasama ang labor cost, maaari ka nang gumastos ng 12,000 to 14 hanggang 15,000 pesos para mapalaki mo ang iyong mga alagang baboy. Kaya naman importante na tayo bilang isang hog raiser maging responsible tayo. Bago tayo magsimulang mag-alaga ng baboy, bago pa mag-start yung season ng pag-aalaga natin, lalong-lalo na kung patiner ang inaalagaan natin, itiyakin natin, mag-compute tayo, alamin natin magkano ang dapat kong i-budget sa ganito karaming baboy. I-define natin, i-estimate natin, halimbawa, 10 baboy ang gusto kong alagaan at gusto kong gawing patiner. So, ibig sabihin sa 10 baboy, kailangan kong magkaroon ng 130,000 pesos. Sa 4 months o 5 months o 4.5 months na pag-aalaga para maitawid ko ang negosyong ito. Ngayon, tanong, kung ganito lang ang budget ko, 30,000 lang ang budget ko, ilang baboy ba ang sasapat para maitawid ko at maalagaan ko mula piglets diretso hanggang sa bago maibenta? Ibig sabihin dyan, 2 baboy lang ang pwede kong maalagaan. Bakit 2 baboy? Kasi nga, sa isang baboy, maaari kang gumastos ng 13 to 14,000 at maliban dyan, yung mga extra expenses pa tulad ng transportation, pahakot, vitamins, vaccine at kung ano-ano pa. Ito, bakit kailangan kong maglaan ng pondo para doon? Kasi kung patiner ang aalagaan mong baboy at wala kang sapat na budget, wala kang sapat na pondo, maaaring mahinto in between yung pag-aalaga mo. Which is hindi pwedeng mangyari sa negosyo ng patiner o patabaing baboy. Kasi once na ang baboy inagutom at hindi mo pinakain, mamamayat yan. Sayang lang ang pagpapalaki mo, sayang ang effort mo. Kaya importante na kapag nag-alaga ka ng baboy, nag-alaga ka ng patiner, kaya mong itawid mula piglets diretso hanggang sa lumaki yung baboy at maging patiner na ready mo nang ibenta. Normally, pinapalaki ang mga alagang piglets ng 90 to 100 kilos bago ibenta sa merkado.
Ibig sabihin lang yan, doon sa budget mo na pera, sa pondo mo na pera, paglalaanan mo yung pakain sa baboy, which is yung number 2 natin na topic na kailangan alam natin kung paano diskartehan. Ang pakain kasi sa mga alagang baboy, magastos talaga. Pero kung ang presyuhan guys ng baboy maganda-ganda, bawing-bawi mo rin naman talaga. Katulad ng mga nangyayari ngayon, marami tayong mga katropa, mga kaibigan, mga hog raiser, mga nag-aalaga ng baboy na talaga namang todo-todo ang kita sa panahon ngayon. Pero okay yan mga katropa. Kasi yung mga katropa natin na magbaboy, napakatagal rin naman ng panahon na hinintay nila yung mga pagkakataon na ganito. Kaya tayo naman, mga Pilipino, mga kapwa natin na mga katropa, kaibigan, isuportahan natin yung mga katropa natin ng mga hog raiser, mga magbaboy. Kasi yung mga magbaboy minsan lang din naman kumita. Kaya suportahan natin ang kanilang negosyo para at least maituloy nila, maitawid nila at syempre kahit paano kumita rin sila ng malaki. Maraming mga pagkakataon, maraming beses na napakababa talaga ng presyuhan ng baboy. Lalong-lalo na yung gastos naman sa negosyo ng pagbababoyan ay napakalaki. Imagine sa pagbili ng feeds, magkano ang pre-starter. Isang sako ng grower, ikalawang sako ng grower, at finisher. 'Di ba? So halos napakalaki ng gastos ng mga magbababoy. Hindi naman pwedeng ihindo ang pagkain ng baboy. At isa pa, dapat quality feeds rin yung pinipili natin. May mga feeds na mura pero quality. At may mga feeds rin naman talaga na mahal pero talagang makikita mo yung resulta sa mga alaga mong baboy. Kaya importante mamili rin tayo ng tamang ipapakain natin sa ating baboyan. Okay, eto mga katropa, kung wala tayong sapat na karanasan at kaalaman sa negosyo ng pagbababoyan at bago pa lang tayo sa sistema at sa negosyong ito, magtanong-tanong tayo sa mga kaibigan natin o doon sa mga experience na sa negosyong ito. Huwag tayong padadala doon sa iba na sabi, eto magandang klase ng feeds, pero hindi pa naman talaga nasusubukan. Kung tayo ay bago pa lang sa negosyong ito, doon na tayo sa mga feeds na subok na. Pero hindi ko naman nilalahat. May mga pagkakataon na talagang meron din naman kahit bago pa lang yung feed sa merkado, talaga namang nagbibigay rin ng magandang resulta at nakikita rin sa mga alagang baboy yung quality ng feeds na binibenta nila. Kaya importante na kilatisin natin, alamin natin at magtanong tayo para at least matiyak natin na yung bibili natin na feeds talaga namang good quality at makakatulong sa negosyo natin. Ang last naman mga katropa ay syempre yung kailangan right management sa yung baboyan. Right management sa yung baboyan, ibig sabihin maganda yung facilities, maganda yung building, okay, maganda yung pagkaplano ng ating baboyan. Kasi isa sa napakagandang bagay at makakatulong sa paglaki ng baboy is yung right management. Una, healthy ba yung mga baboy? Kasi una, safe yung lugar, maganda yung kulungan, yung hangin hindi nananatili dun sa kulungan ng baboy, which is nakaka-stress sa ating mga alagang baboy. Yung ating bang mga alagang baboy hindi masyadong naaarawan, hindi masyadong nauulanan. Yung ating bang mga baboy is nakakakain ng wasto at matiwasay sa kanilang kulungan. Hindi masyadong naiistorbo, nakakapagpahinga ng maayos at syempre, ang ating baboyan ba ay may wastong patubigan. Nakakainom ba ng tama ang ating mga alagang baboy? At syempre, isa pang concern is yung mga bakuna, vaccine, vitamins, yung mga program na katulad nito, nabibigay ba natin ng tama sa ating mga alagang baboy? Ano ba yung sistema natin ng pagpapakain sa ating mga alagang baboy? Umaga, tanghali, hapon, o umaga, hapon lang ba? Ano ba yung mas effective? Kung meron tayong sapat na programa, sapat na tamang right management sa ating baboyan, yung mga simpleng bagay na katulad niyan, ma-define na natin at maisa sa isang lugar na natin para at least may implement natin ang maganda sa ating baboyan. Makakatulong ito para maging maayos yung paglaki ng ating mga alagang baboy. Yung mga vaccination program natin tulad ng vitamin B complex, iron, anti-lagnat, anti-pneumonia, at kung ano-ano pa. So nagagawa ba natin yon sa ating mga alagang baboy? Kailan ba tayo nagbibigay ng vitamins? Kailan ba tayo nagkakapon? Kailan ba natin binibigyan ng iron ng ating mga alagang baboy?
Kailan ba tayo dapat magbigay ng gamot sa ating mga alagang baboy? Kailan ba tayo dapat magpurga sa ating mga alagang baboy? So dapat yung mga basic na yon nasasagot natin mga katropa. O kung hindi man pa rin natin nasasagot, kailangan ilista na natin mga katropa at ilagay na natin sa calendar kailan nga ba tayo dapat magbakuna sa baboy, magbigay ng vitamin B complex, magbigay ng iron para at least maging wasto at tama ang sistema natin ng pag-aalaga sa ating negosyo ng pagbababoy. Importante rin guys na lagi nating naliliguan yung baboy at syempre kung masyado namang maulan at aglamig, kahit papano hindi na natin binabasa ang ating mga alagang baboy at hindi rin sila natatamaan ng mga ulan. So yung mga bagay na yun guys, tatlong elemento, tatlong bagay na dapat natutunan natin sa pagnenegosyo ng negosyong baboyan. Dapat alam natin kung paano patakbuhin, paganahin, kung paano mamili ng tamang pagkain at tamang pagbabudget sa negosyong ito para at least matiyak natin na isang profitable piggery business ang itatayo natin mga katropa. So maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na naman ang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto mga katropa, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.